Hey po, brothers and sisters. Uunahin ko ng batiin mo na kayong lahat ng isang mapagpalang Pasko po sa ating lahat. Malapit na, no? And the good news is that yung cases natin everyday ay bumababa. I'd like to boast, no, of what the Lord has done in my life. Kung paano niyang binago ang buhay ko. Alam niyo, maaga po akong naulila, no? At the age of 11, namatay ho ang mother ko, who was then 32 years old. Namatay siya ng heart attack. At nung namatay ang mother ko, gumulo yung buhay ko, nagbago yung buhay ko. I was the eldest of 3 children. 11 ako noon, yung kapatid ko 9 years old, at yung bunso namin 5 years old. Hindi kasi matanggap ng father ko yung pagkamatay ng mami ko. And so, every day, wala siyang ginawa kundi uminom ng alak. Ako naman, wala din akong ginawa kundi magdasal, Lord, patigilin niyo siya sa pag-inom ng alak. Kasi kung may mangyari sa kanya, paano na kami? Eh, ang daddy ko, iinom yun hanggang makatulog. Pagkagising, inom ulit. But you know what? Hindi siya tumigil sa pag-inom. Hindi na tumigil, nadagdagan pa. Started taking Valium, tapos nag-start na rin siyang mag-drugs. Alcoholic, drug addict. So, pag pinagsama, disaster. Yung bahay na dati ay punong-puno ng pagmamahal, no? Eh, parang langit. All of a sudden, nakala mo impyerno. And so ako naman, ayoko ng ganong sitwasyon. No? So I decided na to get out of that situation. No? At ang nagpalala kasi ng sitwasyon na yun, after less than a year, no, na mamatay ang mami ko, nagdala na ng babae ang daddy ko sa bahay namin. So it made things worse kasi ayoko yun eh. So nagrebelde ako, lalo kami nag-away. You know, at the age of 12, I started drinking, I started smoking, I started gambling. Ayoko na ng ganong klaseng buhay. I want to escape that situation. Kaya ang ginawa ko, siguro, mag-aasawa na lang ako, magtatana na lang ako, kasi ayoko ng sitwasyon na to eh. So, nag-asawa ako, 17. Ang hindi ko alam, mas mabigat pala, mas magulo pala yung pupuntahan ko. 17 po nung ako'y magkaroon ng anak. No? At yung anak ko, yun yung buhay ko. Sa kanya lang umiikot ang buhay ko. Nung 9 months yung baby ko nagkasakit, tinakbo namin sa UST Hospital. Nung inadmit siya, no? Kasi may ubo, may sipon, may fever. So, she was admitted. But after 4 days, bigla na lang siyang nag-chill. Tapos, nag-bluish yung kanyang mga labi at yung kanyang mga kuko. And so, nataranta silang lahat, no? Ako naman, nung time yun, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Hindi ko rin alam kung ano nangyayari. Basta ang alam ko lang, hindi maganda. And so, ang ginawa ko, iniwan ko yung anak ko, pumunta ako sa chapel, sa UST. And sabi ko, Lord, huwag mong pabayaan ang anak ko. Huwag mong hayaang merong mangyaring masama sa kanya. Pagalingin mo siya. So, when I got back, no, dun sa kwarto niya, wala na siya. Nandun na siya sa ICU at naka-respirator na siya. And then sabi sa akin ng doktor, very slim ang chances of survival ng anak ko. And if ever mag-survive, meron na siyang brain damage. But ako, I kept on praying. I kept on begging the Lord, Lord, buhayin mo yung anak ko. After 4 days, nag-cardiac arrest yung anak ko, namatay. Doon na lalo akong nagalit kay Lord. No? Ang sabi ko sa kanya, ano yung kasalanan na ginawa ko? Bakit lahat na lang ng mahal ko kinukuha mo? Namatay ang mother ko, ang daddy ko napunta sa iba, tapos ngayon naman itong anak ko. And because it was very difficult for me to accept, no? Yung moving on,
Wala talaga yan eh. Iniisip ko, hindi ko kaya. Parang feeling ko maloloka ako. And so, dumating yung tita ko at sabi sa akin, bakit ka nagmumukmuk dito? Halika, sumama ka sa akin. Sumama ako sa kanya. Dinala niya ako sa casino. Sabi ko, ito nga pala ang solusyon. Somehow, dito nga pala makakalimutan ko yung problema ko. And so, nagkakasino ko every day. One time, no, nagmadyong ako noon, maaga kami natapos. And ayoko umuwi ng bahay eh. So, wala akong mapupuntahan. Ang naalala ko yung mga kapatid ko, whom I haven't seen for years. Simula nung nag-asawa ko, hindi ko na sila nakita. Why? Number one, magkaaway kaming mag-ama. Number two, tinakwil na ako ng buong angkan namin sa mga kalokohang ginawa ko. Pero sabi ko siguro, tagal na, hindi na siguro nila ako naaalala. Gusto ko lang silipin yung mga kapatid ko. Pagdating ko doon, wala yung mga kapatid ko. And andon ang daddy ko. So sabi ko, sa lahat naman ng taong makikita, tatay ko pa. No? So nagmamadali akong umalis. Tinawag niya pa ako. Sabi niya, anak, teka muna, kumain ka na ba? Kamusta ka na? Kamusta ka na? Parang, hindi ko yata nadidinig yan. Ano kayang bagong drugs nito? There's something different about him. Hindi ko alam kung ano. Pero, ayokong tumagal doon. Kasi, ayoko sa kanya eh. Ayoko siyang makausap. So, umalis ako agad. Walang paalam, walang kahit ano, umuwi ako. The following day, I got a call from my sister. Iyak siya ng iyak sa phone. Sabi ko, ano ba yun? Yung daddy ko, wala sila, no? Nung dumating ako, wala sila doon. Pagdating nila, yung father ko, nakita nila, nasa sahig, nakahiga. Eh, yan naman ay hindi nakakatakot. Medyo normal yan, no? Dahil ang daddy ko talaga, pag hanggang sa malasing-lasing na mahihiga na doon. But what is not normal is yung tinatawag na nila, hindi pa siya nagre-respond. Kaya kinabahan yung sister ko, dinala nila sa ospital. Yung pala, yung blood pressure ng father ko nag-shoot up. No? So, pumutok yung ugat, no? And then nagkaroon ng hemorrhage, nag-hemorrhage. And sandali lang, namatay ang father ko. Namatay ang father ko, nakaaway ko. Namatay ang father ko na nung hapon na yon, tinalikuran ko. Iniwan ko. Alam niyo, kahit ano ang pinagdaanan namin mag-ama, yung pagmamahal ko sa father ko, hindi naman yun nagbago. Kaya nga nung oras yun, iyak ako ng iyak. Dahil sana naangkat ko man lang. But I just kept on telling myself na okay ka lang, okay lang. No? Kasi hindi naman siya talaga naging mabuting ama eh. Hindi ka naman magkakaganyan kundi dahil sa kanya. But you know what? Kahit anong gawin ko, na-convince ko yung sarili ko, hindi ako pinatahimik ng konsyensya ko. Kasi sa gabi, naaalala ko yung mukha ng father ko, yung iniwan ko siya. And so, no, lalo lang ako uminom. Yun lang naman ang solusyon ko eh. Nakita ko yun sa daddy ko. Daddy ko, para lang makaget over sa pagkamatay ng mami ko, dinaan niya sa inom. Ako din, ganun. Inom at sugal. So, everyday nagkakasino ako. January namatay ang father ko. October, nung maaksidente ang husband ko. Nang iniintay ko siya sa casino, supposed to be susunduin niya ako. Alauna na ng madaling araw, wala pa. So sabi ko, sana kaya napunta to? No? So umuwi na ako. Pagdating ko sa bahay, eto na yung maid namin, ate, may tumawag dito, San Juan de Dios, si Kuya Manny na aksidente. So hindi na ako pumasok sa bahay, dumiretso ako sa San Juan de Dios. Pagdating ko doon, puno yung emergency room. Alam niyo kung bakit? Kasi 5 sila magkakaibigan. Susunduin nga nila ako. Pero bago nila ako sunduin, kumain muna sila, kakain muna sila doon sa Tapsilog sa Meroas Boulevard. Pagbaba nila sa kotse, isang Ford Fiera, lasing na lasing yung driver, nasa kabilang lane, dumire-diretso sa kanila. Lahat sila nasa gasaan.
Yung 4, nandun nakita ko. No? Yung isa, tinatahi. Yung isa, mga minor injuries lang. Pero yung husband ko, wala doon. So, tinanong ko, nasa si ganito, Manny Fabian. Sabi nila, nasa taas, ine-x-ray namin. Ine-x-ray pa siya. Bababating, malapit na bumaba. Kasi hindi maganda yung tama. Nung makita ko yung husband ko, hindi ko nakilala. Ganyan yung mukha niya, bilog, no? Ganyan kataas. Kulay, ewan ko anong kulay, violet, red, ko. Sapagkat walang ibang tinamaang parte sa kanyang katawan, kundi yung mukha niya. Kaya yung mukha niya, halos nagkadurog-durog siya. Halos. Yung sakit ng mata niya, both eyes, tig-dalawa ang crack. Yung ilong niya nawala, pumasok sa loob. Ito, maxillary 3 and 4, yan, nadurog yan. Tapos itong kanyang panga, humiwalay. Ito, yung dito, humiwalay dyan, no? At nung makita ko, may butas dito na ganyan kalaki, sumisirit yung dugo. Nakita ko yung mga doktor, nilalagyan nila ng parang gasa to stop the bleeding. Ang sabi sa akin ng doktor, kung meron ka pang tawagin mo na. Baka hindi na aabot kinabukasan. Hindi ko maintindihan kung ano ang gagawin ko nung oras na yon. Kasi naalala ko, may 2 anak ako. High school graduate lang ako. Paano itong 2 anak ko na to? Lumapit ako doon sa, di ba sa ospital may mga krus. Sabi ko, hindi ko alam kung bakit ka galit sa akin. Pero huwag ka naman magalit sa mga anak ko. Buhayin mo yung asawa ko. Paano kung bubuhayin itong mga to? Nakikipag-bargain ako sa Diyos. Sabi ko, ako na lang, kunin mo, ako na lang. Buhayin mo yung asawa ko. Alam nyo, the whole night, yung husband ko, sumusuka pa siya ng dugo. Sila naman, yung blood transfusion lang. Binutas nila dito sa liig kasi nga nagsara to eh. Umabot kami ng 4 days, ng 4 days na doon at pinag-aaralan pa rin nila kung paano ang operasyon na gagawin. Pumirma ako ng waiver. Ang layo kasi ng San Juan de Dios, inilipat ko sa UERM at doon inoperahan siya. 11 hours na buhay ang husband ko. Alam niyo, ang husband ko bionic man kasi wire lahat talaga yan. After 1 month in the hospital, he still has to rest for another month and 3 more minor operations kasi may mga wires na kailangan alisin. So sabi ng husband ko, magre-resign na lang ako. Huwag ka mag-alala, madaling maghanap ng trabaho. Ako naman, nasabi ko, sige mag-resign ka. Bakit? Alam ko rin na madaling maghanap ng trabaho kasi matalino siya. But you know what? Yung supposed to be na 2 buwan lang ng papapahinga niya, no? Hanggang matapos yung mga surgery na gagawin. Umabot na 4 years siyang nagpahinga. Bakit? 4 years wala siyang trabaho. And so, ano nangyari sa amin? Lahat ng pera namin palabas. Walang papasok. Naubos po ang pera namin. Tumating kami sa point na lahat na lang ng gamit namin, nabenta namin. Kahit yung lupa namin, nabenta namin. Yung bahay namin, nung araw, ang linis. Bakit? Wala nang kasangkapan. Ultimo mga kutsara, nagtira lang akong tig-iisa kami. Naibenta ko. Kumakain ako ng tanghali. Hindi ko alam paano kaya yung hapunan. 4 na taon. Walang pumapasok. Lahat puro labas. Kahit sa guni-guni, hindi ko sukat akalain. Nadadanasin ko yung klase ng hirap na yun. Isang araw, bigla na lang umiyak yung asawa ko. Nagulat ako. Kasi kahit ganun siya pa rin yung pinanghahawakan ko, pinagkakapitan ko ng lakas, no? He's still the source of my strength. Sabi ko nga, ang tatag din ito, kahit na nawasak na yung mukha, kahit ano na nangyari sa kanya, wala man lang, hindi ko man lang siya nakita nagreklamo or kaya nung umiyak siya, sabi ko, ano nangyayari sa'yo? Bakit ka umiiyak? Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Pero, chika ko lang yun. Kasi nung time na yun, hindi na ako naniniwala sa Diyos.
Lumabas ako. Tatagpuan ko yung sarili ko sa harap ng simbahan. I went inside the church, no? Not to pray, but to rest. But as I was sitting there, no, nakatingin ako doon sa crucified Christ na malaki. Ang sabi ko sa kanya, kung galit ka sa akin, huwag mo namang isama yung mga anak ko. Maawa ka naman sa asawa ko. Bigyan mo naman kami ng trabaho. And just after 1 week, nakatanggap kami ng telegram. Tinanggap ang husband ko sa Araneta Center. So, kahit pa paano, no, meron ng sweldo. Kumakain na kami ng ayos. Di ko na kailangang isipin yung panghapunan. Isang araw, hinatid ko yung aking mga anak sa school. Pag uwi ko sa bahay, nagulat ako. Kasi yung kapatid ko namumutla. Yung pala, yung anak ko, nung time na yun, meron ako 9-month-old baby, pinakakain niya sa high chair dahil sa may kukunin siya na pampunas, iniwanan niya sandali at yung sandali niya, yung anak ko na nakaupo, tumayo at nahulog. Tinakbo ko sa ospital. Ang sabi sa akin, may crack daw yung ulo, kaya kailangan dalhin ko. Dinala ko sa UERM, ni-refer nila sa orthopedic. Pagdating ko doon, no, kailangan pala x-ray yun ulit. So, while waiting for the x-ray, nakita ko yung relos. Yung relos, 2 minutes to 3 o'clock. Alam niyo yun? Yung divine mercy. Lumuhod ako doon. Sabi ko, hindi ko alam kung totoo ka, pero kung totoo ka, iligtas mo itong anak ko, pinapangako ko sa'yo na itong buhay ko, ibibigay ko sa'yo. Yun lang ang sinabi ko. Tinawag na kami. In-x-ray na yung anak ko. After a few minutes, sabi sa akin, ano po ba sabi sa inyo? Sabi ko, may letter nga ako nadala na yung ulo ng anak ko, 2 ang crack. Sabi niya sa akin, alam mo, Mami, 3 lahat ng shots kinunan namin, 3 shots at lahat yun, clear ang ulo ng anak mo, walang crack. But inadmit pa rin nila kasi nagsusuka, may fever, no? Parang gaganyan-ganyan siya. But all of a sudden, tumigil yung fever, tumigil yung pagsusuka, 24 hours kami, and after 24 hours, dinischarge siya. Since then on, no, right after, doon sa hospital, after discharge, pumunta ako sa simbahan, nagpasalamat ako. But you know what? Kahit anong gawin kong pasalamat, hindi ko maramdaman ang Diyos sa buhay ko. Until my husband invited me to attend the Life in the Spirit seminar. Alam niyo, hindi ko nga alam na seminar na Life in the Spirit. Sabi lang niya, manonood kami ng sine. Tapos dinalaan niya ako doon. No? So, visit na visit pa nga ako sa kanya habang nandun ako sa loob ng seminar room. But you know what? Itong seminar na ito, na visit ako. Hindi ko alam. Hindi ko akalain na dito pala magbabago ang buhay ko. That this was the greatest thing that ever happened to me. Sabi ko nga palagi, before the seminar, it's as if I was just existing. But after that seminar, I began to live life. Life starts, you start living life kapag ka si Lord na ang naghahari sa buhay mo. Ngayon, 6 ang anak ko, 4, nagtatrabaho na, no? My eldest is 42, meron akong 5 apo, and I am here in Canada, no? Kasi nagkapapanganak lang ng aking anak. I am happy and I am at peace. But it doesn't mean to say na wala akong problema. Next year na, magiging senior citizen na ako. I'll be turning 60. Sabi nila, mukha daw akong bata. Anyway, hindi naman kayo makakasagot. So, why? Because I have that joy in my heart. It doesn't mean to say that I don't have any problem. Naku, ang dami pa rin problema. Alam nyo, yung huli kong, yung 2, kasi may habol akong anak eh. Yung aking youngest daughter, youngest son is suffering from depression. And the second to the youngest was diagnosed with autism. Maraming problema. But kahit anong problema, nobody, no person, no incident, no problem can take away that joy and that peace in my heart.
Most of the time, before, no, I would ask God, Lord, why me? Bakit ako? Bakit ako yung pinayagan mo? Bakit ako yung pinili mo na magsalita? Siguro nga po ako, in spite of my weaknesses, in spite of my sins, ako nga po siguro para ipakita ni Lord ang kadakilaan ng kanyang pag-ibig. Para ipakita ni Lord na lahat ay may pag-asa. No? Mula doon sa lupa, sa balon na kinahulugan ko, inangat ako ni Lord. I am here as a living testimony of God's love, no? Of God's greatness, of God's mercy and forgiveness. Kung ako binago niya, kapatid, kung ako binangon niya, ikaw din, gagawin niya sa iyo yun. Sabi nga, nobody and no one can separate us from the love of God. Walang insidente, anuman ang kasalanan mo, anuman ang pinagdaanan mo, call on to God. Maraming nagsasabi, Sister Bel, paano mo ba nakayanan yung mga nangyari sa buhay mo? Hindi ko rin kaya, but it is only now that I come to realize na noong mga panahon na kine-question ko ang Diyos kung nasaan siya. Noong mga panahon na nagagalit ako sa Kanya. Noong mga oras na yon, akap-akap pa rin niya ako. Yun lang ang dahilan kung bakit ko nakayanan ang lahat. Kahit minsan, hindi niya ako binitawan. Kahit minsan, hindi niya ako pinabayaan. And so, brothers and sisters, I know that a lot of you are having difficulties, going through a lot, no? Especially during this pandemic. Just hold on to the Lord. Sabi nga niya, di ba? Hindi kita pababayaan. I will always be with you until the end of time. Magandang gabi po at maraming salamat.